Teacher Tina, normal po ba na sinasaktan ng 2-year-old ko ang sarili niya o ako kapag galit siya? Opo. I know, nakakatakot talaga tingnan yon bilang mga magulang. Toddlers hurt themselves or others not because they're bad, but because they're overwhelmed and their brains are still developing. At ages 1 to 3, ang prefrontal cortex ng bata, yun yung part ng brain na nagko-control ng impulses. Hindi pa siya developed. Yung amygdala naman, yung emotional center, sobrang active. So kapag na-frustrate ang isang toddler, kagaya ng pag gusto nila yung toy na hawak ng kapatid nila, or pag hindi nila nakukuha yung gusto nila, walang salita o logic na lumalabas. Action agad. Minsan, physical pa. They hit, they bite, they throw things, or even bang their heads. This is not manipulation. This is a sign that they cannot manage their big feelings yet. So ano ang mga calming strategies na pwede niyong gawin kapag nananakit ang inyong toddler o sinasaktan niya ang sarili niya out of frustration? Number 1, sabayan niyo ng paghinga. Sasabihin ninyo, hinga tayo ng sabay. 1, 2, model breathing. Alam ko nahihirapan pa silang umintindi or magsalita, pero gagayahin nila kayo pag nakita nila kayong ginagawa ito. Number 2, gumamit ng calming corner or calming space sa bahay. Meron ba kayong lugar sa inyong bahay na pwedeng humiga or umupo? May mga unan, komportable siya doon? Gawin niyo pong part ito ng routine kapag nananakit na siya or sinasaktan niya ang sarili niya. Napupunta kayo dun sa safe space na yon. Number 3, gumamit ng simple at validating na words. Pwede niyong sabihin, gusto mo bang maglaro? Tapos hindi mo makuha yung laruan? Naiinis ka? Okay lang na mainis. Your validation reduces the aggression. Number 4, gamitin ang hand-over-hand strategy. Kapag nananakit, gently hold their hands at sabihin, hindi kita hahayaang manakit ng iba or manakit ng sarili mo. Pwede kang magalit, pero hindi ka pwedeng manakit. Number 5, touch and presence. Kung hindi nila gusto ng yakap o kaya malapit kayo sa kanila, stay close. Huwag nyo gagawing panakot na iiwan nyo sila. Ipakita nyo sa kanila na hindi nyo sila iiwan at malapit lang kayo habang galit siya. Hindi lahat ng pananakit ng toddler ay warning signs, pero may ilang specific behaviors na dapat nating bantayan. Kailangan nating bantayan ang paulit-ulit na pananakit, yung bang araw-araw na wala namang trigger, nananakit siya ng sarili o nananakit siya ng iba. Kailangan din nating bantayan yung hindi nyo talaga sila ma-comfort kahit anong gawin ninyo or kahit nasubukan nyo na lahat ng strategies. Kailangan din nating bantayan kung may delay sa pananalita o sa pag-iintindi sa instructions ninyo. Kasi kapag hindi nakakapagsalita, physical yung expression nila. Kailangan nating bantayan kung palala ng palala ang situation or lumalala ang pananakit ng sarili o ng ibang tao. Kapag 2 or 3 ng mga simptomas na ito ay napapansin ninyo sa inyong toddler, kailangan nyo na pong bumisita sa kanyang pediatrician, to a developmental pediatrician, to a child psychologist, or pwede rin po kayong magpunta sa therapist. You can go to a speech therapist kung may delay sa pananalita, at sa occupational therapist naman kung behavior ang ating issue. Habang naghihintay ng slot for a developmental pediatrician, dahil alam ko po, mahirap po minsan magkaroon ng appointment for a DevPed. Hindi ito para lagyan ng label ang inyong anak, kundi para malaman kung kailangan niya ng additional support. Remember that toddlers, children from 1 to 3 years old, are not trying to give you a hard time. They are actually having a hard time. And you are their guide through that hard time.